Samantala, nagpapatuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon na nakataas pa rin sa Alert Level 3. Kaninang umaga, naglabas ito ng Pyroclastic Density Current o USON. Latest sa sitwasyon sa Albay sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Rafi, kumpara kahapon ay talagang mas maganda na ang panahon dito sa Albay. Kaya naman sa mga sandaling ito, Rafi, kitang-kita nga natin yung magayon na Bulkang Mayon. At kaninang alas 7 nga ng umaga, Rafi, ay napansin natin ang pag-usok ng bulkan sa bahagi ng Tabaco City. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, Pyroclastic Density Currents o USON pa rin ang nagaganap ngayon. Ang PDCA ang pagdaloy ng USON o yung pinaghalo-halong maiinit na bato, lava at gas. Kagabi naman, nasaksihan natin mismo mag-aalas 8 ng gabi ang pagdaloy ng Pyroclastic Density Current o USON mula sa crater ng bulkan. Maraming puntong malalakas kaya tila gumuguhit pababa nitong bulkan. At may punto na parang mga nagbabagang ugat ng puno kapag nagkakasabay-sabay ng bumulusok pababa sa bunganga ng Mayon ang mga baga. Mas kitang aktibidad kapag maayos ang panahon. At dito naman, Rafi, sa Shrine of Nuestra Señora de Salvacion Rotonda sa Legazpi City, Albay, mas marami naman ang namamasyal kahit pa nga nag-aalboroto ang bulkan. Marami ang nagpapakuha ng larawan habang safe pa ang pagpunta rito na malayo sa 6-kilometer permanent danger zone. Yung iba nga ay inaabangan talaga ang pagbuga ng usok ng bulkan. Marami rin daw nagtungo rito kapag gabi. At sa huling update ng PHIVOLCS na natili sa Alert Level 3 status ng Bulkang Mayon, ibig sabihin bawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Kabilang nga sa mga naitala na aktibidad ng bulkan ng isang volcanic earthquake, 162 rockfall events, 50 pyroclastic density currents o USON at naglabas din ito ng sulfur dioxide o azufre na tinatayang 702 na tonelada. May steaming din na 200 metro ang taas at ang pagsingaw nito ay napapadpad sa Hilagang Silangan. Mayroon ding ground deformation o pamamaga ng bulkan. Rafi, ang talagang goal ng mga otoridad ay masigpitan pa yung pagpasok nga doon sa 6-kilometer permanent danger zone at doon sa Tabaco, ang sinasabi ng kanilang alkalde, may inilaan silang isang pasilidad doon sa isang evacuation center para paglagakan ng mga alagang hayop para hindi na nga mapipilitang bumalik doon sa kanilang mga tahanan, yung mga ama o yung mga padre de pamilya para iwas na rin sila sa peligro. Inaasahan sa araw na ito, Rafi, ay bibisita si Secretary Gatchalian ng DSWD para nga sa dagdag na ayuda para sa ating mga evacuees doon sa iba't ibang bayan at syudad na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Rafi. Ian, meron ba tayong impormasyon kung hanggang saan umabot yung USON at meron na bang pangamba sa pagbuga naman ng abo at kung aabot ito sa mga kabayanan dyan, Ian? Well, Rafi, dun sa mga nakikita natin at napagtatanungan din natin ay hindi pa naman talaga ito umaabot dun sa mga area na maraming populasyon pero kasi hindi na tayo nakakapasok doon sa 6-kilometer permanent danger zone kaya hindi natin makita visually kung ano yung naaabot nito, pero so far wala namang mga reported na mga casualty or injuries kaugnay nga nitong nakita natin na aktibidad nitong bulkan mula kagabi at hanggang kaninang umaga at kanina, Rafi, mga around 9:25 AM ay may mga alert pa rin ukol nga dito sa pagdausdos ng USON mula nga doon sa bunganga nitong Bulkang Mayon, Rafi. At Ian, nabanggit mo nga maraming mga nagpapapicture dyan sa may Mayon, lalo ngayon na nakikita na itong kanyang tuktok. Marami pa rin ba yung dumadagsa dyan para magpakuha ng litrato? At ano yung warning dito ng mga otoridad, Ian? Actually, Rafi, dito sa area na to, kung makikita mo, mapapakita ni Julius, may mga tao na nagpapapicture, gumigit na pa yung iba sa kalsada. Talagang sabi nga, kanya-kanya silang aura sa paligid nitong Salvacion Rotonda. Marami ang nagpapapicture, Rafi. Ang kagandahan lang, Rafi, sa ngayon nga ay labas itong kinatatayuan natin doon sa sinasabing 6-kilometer permanent danger zone. Kaya pwede pa sila dito. Pero ang napansin din natin, maraming pulis na nakapaligid dito at nagbabantay sila. So anytime, Rafi, na itaas ang alert level, itaas ito, ay maaaring, sabi nga ng mga residente, baka hindi na sila makapunta dito
kaya sinasamantala nila yung pagpunta dito. At kanina ang dami nating nakita dito, yung iba taga Cam Norte, yung iba naman taga as far as Nueva Ecija pa, yung magkakaibigan na mga high school, mula pa nung high school ay dito raw sila nag-reunion at talagang manghang-mangha sila na kahit nga nag-aalboroto, talagang napakaganda raw nitong sinasabi nga na parang perfect cone nitong bulkang Mayon, Rafi. At iyan siguro sa mga nanonood na nangangamba, parang ang lapit mo kasi dyan sa bulkan. Optical effect po yan. Malayo si Ian dyan sa bulkan pero nagmumukhang malapit lang dahil sa lente at malayo talaga yung kanilang lugar dyan naman sa bungangan ng bulkan. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.